Andito po tayo sa Barangay Binanuahan, Municipality of Lagonoy, dito po sa Camarines Sur. At katabi ko po ngayon ang ating featured breeder for this week na walang iba, kundi si Ginoong Wawi Ventura. Wawi, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin ho. Dito sa farm mo, napansin ko meron kang mga kanal-kanal na yan. Para saan yung kanal na yan, sir? Para sa pag umuulan, para yung tubig dire-diretso doon pababa para hindi mag-stuck dito sa pwesto ng mga manok. Masama yung nag-stuck, no? Puputek. Kaya meron akong mga pinagarong kanal. Pero itong mga manok natin dito, napansin ko, merong isa dyan na ibang klase. Parang medyo malit siya. Ano ba yun? Alam mo yun, pampaswerte lang. Ganon. Baka maka-asawa ng kanya ng mga inahin mo. Di naman siguro nakatari naman at malawi naman yung mga inahin ko. Alam mo yung nabuyo mga kabakbakan, may istorya ako dyan eh. Nung araw, nakahuli kami ng ganyan doon kina Bayo Juan Joseph Ferrer. At yung labuyo na yan, sabi ko, malakas lipad. No? At siya maliksi. So sabi ko, ang problema lang niya, medyo dog siya talaga, ayaw lumaban. Kaya ikinaros namin sa Blueface. Yung anak niya, ikinaros namin sa Blueface. Yung pangatlong anak niya, ikinaros namin sa Blueface. Maganda naman na nag-i-resulta. Ha? Sinubukan namin, kinabitan namin ng tare, tsaka namin binitaw. Pagbitaw namin, biglang lumipad, dumiretso sa ipabaw ng puno ng nyug. Sabi ko nga, nakuha ko, paano yan, may taryo. Kasi kung minsan bumababa yan, nakikipag-away sa mga manok. Delikado, delikado. Kaya, ayun, problemang malaki. Kaya hulihin. Nahuli naman namin. Iba talaga yung mga manok natin, mga Texasin. Matatapang. Lalo itong mga manok mo rito, mga mukhang puro sweater to. Aramihan mga sweater sila. Mga sweater kay Bruce. Magagaling yung mga Bruce. Amo naman kinurse tong mga Bruce natin dito, Sir Wawi. Sa High Action Huts, nakakuha ko kay Joey Lacson ng trial ng High Action Huts. Doon ko sila kinaparas. Medyo maganda naman ang resulta nila. Oo nga. Kasi nga, dito ako din dala ng guide ng si GBA. Ibig sabihin, isa ka sa mga pinagpipitaga ng mga breeder dito sa inyong lugar sa Camarines. Marami naman sa galing na sa akin. Ito naman mga puti nito, sir. Ano din yan, mga white kesa galing din sa Circle L. Kumuha rin ako ng white kesa sa kanila. Circle L kina Joey Lacson. Yun yung mga puro L kaya Circle L, Lacson lahat sila. Ito namang mga manok natin dito, nilalagyan mo sila ng lunang kalamansi, no? So, at the same time, meron ka ng manukan, meron ka pang kalamansi. Double purpose. Pwedeng mag-harvest ng kalamansi, pambenta or pan-personal na gamit lang. So, ito namang mga manok, binibenta mo naman to, Sir Bawi. Papalabas naman ako basta meron available, sir. Marami ka ba namang production for this year? Sa ngayon, mga 200 heads yung nabantingan ka ng bakbakan. Marami. Medyo 200. Tsaka ang gaganda ng takad nila. Ang gaganda ng height. Medyo mahilig ako sa magagandang height ng manok. Medyo matataas. Paano mo napapa-maintain yung height na ganyan? Sa pagpili ng mga parents lang, dapat magaganda rin station. Meron ako nakita ron na hindi ko maintindihan kung lasak ba yun o talisain. Yung niya, yung balukab niya, kulay puti. Lasa pa yun. Medyo nung nag-inbreed ako ng mga sweaters ko, may lumabas na ganon. Mag-isa lang siya. So kaya tinago ko lang siya. Pero sabi na yun daw magaling sa bitaw. Medyo magaling talaga, sir. Kaya tinago ko muna siya. Baka yun ang mga magic line, mga wabi line. Ninaryo. Sana, sir, sana. Kasi nga, alam mo naman yung mga breeding. Alam mo yan, swerte-swerte yun. Makahitin miss lang siya. So kaya mag-experiment lang, piliin lang yung medyo mataas yung porsyento ng pag napapanalo, yung nakikip yung medyo mababa, tanggalin na lang. Ito na mga performance ng mga alaga natin. So, isa naman, kung parang ang champion nyo. Hindi naman sir, nakakatawa na sinuswerte ng taon. Medyo lamang sa panalo. Kung sakasakaling halimbawa, yung mga nanonood niyan, gustong makaparte, pwede ba tayong tawagan? 0919-294-3539. Mga kapakbakan, pwedeng tawagan at yung mga manok dito, nangungusap lalo na yung tatangkad nila. Ano naman yung hero na yun, sir? Pampakulay lang, sir, sa manukan para masanay sa off-color yung mga manok ko. Pan-display lang siya. Ganon. May booty ka naman ba? Meron naman po. Yung mga puti ang tenga, native siya na ginawa akong trainer ng mga stag ko.
So meron ka palang maestro? Meron akong maestro. So, importante yan. Ibig sabihin, manilipad yung putitenga na yan. Medyo para masanay sila sa mga offbeat na laro. So, offbeat yung manok. Oo, offbeat siya. Oo. Basta parang magulang siya maglaro para maturuan yung manok na hindi padulan ng pao. Pero yung mga bata pa masaktan, matutong umiilag sa dumiskarte. Kapakalaping bagay niyan mga kabakbakan. Kasi nga, itong mga lahi ito, yung mga ultramodern na mga breeds na diliparan ka, papalibin ka nakatakot-takot, pero yun nga, di sila masyado nailad. Kaya gusto nila palihanan ng tala. So with this training method, meron kang maestro na pa-timing, tapos biglang uupakan yung sweater mo na papalo. Pagpalo, wala na yung kalaban. Kaya nag-iingat na sila. Natututo sila pag nasasaktan, kaya naglagay ako ng ganyan. Ito naman mga flurry natin, boss. Saan galing to? Actually, yung flurry ko, napakasala sa isang breeder sa Pampanga na nag-import kay Tony Taylor. Napakasabi ko na bigyan ako ng F1. So binigyan niya ako na magkasarang F1. Okay naman itong mga performance. So far, maganda yung performance ng pag nakaparos siya. Pag puro, pag ikaw gusto mo yung medyo mabalas, hindi mo magugusan kasi patalan-talan lang yung niya. Pero pag renosot mo sa mga hatch, gumaganda yung performance. Saka yung cutting nila talagang maganda. Kalamin, dadaanan lang pero pumatama pala siya. Pero I am surprised na ikaw na mahilig ka sa matangkad na manok. Naghalaga ka ng flurry na alam naman natin na talagang hindi lang medium station, talagang low. Mahilig kasi ako sa talisayan. Actually, yung favorite color ko is talisayan. So, kinuha ko siya. Saka gusto ko rin yung kunin yung smartness na nasa yung cutting ability. Taga Maynila ka, di ba? Sa Manila ako sa nakabase, di mas yung work ko. Pero rito talaga ako sa Bicol. Pag may time, umuwi ako every twice a month, umuwi ako. Pero katulad niyan, pag may mga laban or busy sa breeding, umuwi pa every week para ma-monitor lang yung manok. So, Manila base ka pala. Ako sir, nagtatrabaho kasi isang yung multinational company. Bilang sa IT company siya. So, wow, IT Stakey ang tawag dyan mga Takey. Nandiyan Takey. Di lagi ka sa Facebook. Hindi naman. Bawal sa opisina. Bawal naka-block shop. Naka-block. Ito namang mga membership natin dito. Saan ka sumasapi? Kung nasa Maynila ka naka-base, dito ka pa rin lumalaban. Dito pa rin ako lumalaban. So, kasali ako sa CGB, yung Camarines Game Breeders Association. Okay. Which is affiliated sa NFGB. Ayan po mga kabakbakan, ang ating featured breeder. Mahilig, muwi pa galing ng Maynila. 12 hours po ang biyahe namin. At makita lamang ang ating pinakamamahal na mga manok. Sige nung Wawi Ventura. Dito po sa Lagonoy, Camarines. Andito po tayo sa Barangay Binanuahan, Municipality of Lagonoy. Dito po sa Camarines Sur. At katabi ko po ngayon ang ating featured breeder for this week na walang iba kundi sigurong Wawi Ventura. Wawi, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin ho. Dito sa farm mo, napansin ko meron kang mga kanal-kanal na yan. Para saan yung kanal na yan, sir? Para sa pag umuulan, para yung tubig dire-diretso doon pababa para hindi mag-stuck dito sa pwesto ng mga manok. Masama yung nag-stuck, no? Puputek. Kaya meron akong mga pinagarong kanal. Pero itong mga manok natin dito, napansin ko, merong isa dyan na ibang klase. Parang medyo maliit siya. Ano ba yun? Alam mo yun, pampaswerte lang. Ganun. Baka maka-asawa ng kanya ng mga inahin mo. Di naman siguro nakatari naman at malayo naman yung mga inahin ko. Alam mo yung nabuyo mga kabakbakan, may istorya ako dyan nung araw, nakahuli kami ng ganyan doon kina Bayo Juan Joseph Ferrer. At yung labuyo na yan, sabi ko, malakas lipad. No? At maliksi. So sabi ko, ang problema lang niya, medyo dog siya talaga, ayaw lumaban. Kaya ikinuros namin sa Blueface. Yung anak niya, ikinuros namin sa Blueface. Yung pangatlong anak niya, ikinuros namin sa Blueface. Maganda naman na nag-i-resulta. Sinubukan namin, kinabitan namin ng tare, tsaka namin ibinitaw. Pagbitaw namin, bigla lumipad, dumiretso sa ipabaw ng puno ng nyug. Sabi ko nga, nakuha ko, paano yan, may taryo. Kasi kung minsan bumababa yan, nakikipag-away sa mga manok. Delikado. Kaya, ayun, problemang malaki. Kaya hulihin. Nahuli naman namin. Iba talaga yung mga manok natin, yung mga Texasin. Matatapang. Lalo itong mga manok mo rito, mga mukhang puro sweater to. Aramihan mga sweater sila. Mga sweater kay Bruce. Magagaling yung mga Bruce.
mo naman kinurse tong mga bros natin dito, Sir Wowie. Sa high action huts, nakakuha ko kay Joey Lacson ng isang try ng high action huts. Doon ko sila kinaparas. Medyo maganda naman ang resulta nila. Oo nga. Kasi nga, dito ako dinala ng guide ng paana si GBA. Ibig sabihin, kisa ka sa mga pinagpipitaga ng mga breeder dito sa inyong lugar sa Camarines. Marami naman sa gagaling na sa akin. Ito naman mga puti nito, sir. Ano din yan, mga white kesa daling din sa Circle L. Kumuha rin ako ng white kesa sa kanila. Circle L kina Joey Lacson. Yun yung mga puro L kaya Circle L, Lacson lahat sila. Ito namang mga manok natin dito, nilalagyan mo sila ng lunang kalamansi, no? So, at the same time, meron ka ng manuhan, meron ka pang kalamansi. Double purpose. Pwedeng mag-harvest ng kalamansi, pambenta or personal na gamit lang. So, ito namang mga manok, binibenta mo naman to, Sir Bobby. Papalabas naman ako basta meron available, sir. Marami ka ba namang production for this year? Sa ngayon, mga 200 heads yung nabantingan ka ng bakbakan. Marami. Medyo marami. 200. At saka ang gaganda ng takad nila. Ang gaganda ng height. Medyo mahilig ako sa magagandang height ng manok. Medyo matataas. Paano mo na maintain yung height na ganyan? Sa pagpili ng mga parents lang, dapat magaganda rin station. Meron ako nakita ron na hindi ko maintindihan kung lasak ba yun o talisain. Yung niya, yung balukab niya, kulay puti. Lasa pa yun. Medyo nung nag-inbreed ako ng mga sweaters ko, may lumabas na ganon. Mag-isa lang siya. So kaya tinago ko lang siya. Pero sabi nga, yun daw magaling sa bitaw. Medyo magaling talaga, sir. Kaya tinago ko muna siya. Baka yun ang mga magic line, mga wabi line. Sana, sir, sana. Kasi nga, alam mo naman yung mga breeding. Alam mo yan, swerte-swerte yun. Makahitin miss lang siya. So kaya mag-experiment lang. Spiriin lang yung medyo mataas yung porsyento ng pag napapanalo. Yun ay yung medyo mababa, tanggalin na lang. Ito na mga performance ng mga alaga natin. So nasa naman, ako pa rin ang champion yun. Hindi naman sir, nakakatala na sinuswerte ng taon. Medyo lamang sa panalo. Kung sakasakaling halimbawa, yung mga nanonood niyan gustong makaparte, pwede ba tayong tawagan? 0919-294-3539. Mga kapakbakan, pwedeng tawagan at yung mga manok dito, nangungusap lalo na yung tatangkad nila. Ano naman yung hero na yun, sir? Pampakulay lang, sir, sa manuhan para masanay sa off-color yung mga manok ko. Pan-display lang siya. Ganun. May buri ka naman ba? Meron naman po. Yung mga puti ang tenga, native siya na ginawa akong trainer ng mga stag ko. So meron ka palang maestro? Meron akong maestro. So, importante yan. Ibig sabihin, manilipad yung puti tenga na yan. Medyo para masanay sila sa mga offbeat na laron. So, offbeat yung manok. Offbeat siya. Basta parang magulang siya maglaro para maturuan yung manok na hindi palulan ng pao. Pero yung mga bata pa masaktan, matutong umiilag sa dumiskarte. Kapakalaping bagay niyan mga kabakbakan. Kasi nga, itong mga lahi ito, yung mga ultramodern na mga breeds na dili parang papalawin ka nakatakot-takot, pero yun nga, di sila masyado nailad. Kaya kasi nga napalianan ng tala. So with this training method, meron kang maestro na pa-timing, tapos biglang uupakan yung sweater mo na papalo. Pagpalo, wala na yung kalaban. Kaya nag-iingat na sila. Natututo sila pag nasasaktan, kaya naglagay ako ng ganyan. Ito naman mga flurry natin, boss. Saan galing to? Actually, yung flurry ko, napuha ko sila sa isang breeder sa Pampanga na nag-import kay Tony Taylor. Napakasabi ko na bigyan ako ng F1. So binigyan niya ako na magkasarang F1. Okay naman itong mga performance. So far, maganda yung performance ng pag nakaparos siya. Pag puro, pag ikaw gusto mo yung medyo mabalas, hindi mo magugusan kasi patalan-talan lang yung niya. Pero pag krenosot mo sa mga hatch, gumaganda yung performance. Saka yung cutting nila talagang maganda. Kalamin, dadaanan lang pero pumatama pala siya. Pero I am surprised na ikaw na mahilig ka sa matangkad na manok. Nag-alaga ka ng flurry na alam naman natin na talagang hindi lang medium station, talagang low. Mahilig kasi ako sa talisayan. Actually, yung favorite color ko is talisayan. So, kinuha ko siya. Gusto ko rin yung kunin yung smartness na nasa yung cutting ability. Taga Maynila ka, hindi ba? Sa Manila ako sa nakabase, di mas yung work ko. Pero rito taga ako sa Bicol. Pag may time, umuwi ako every twice a month, umuwi ako. Pero katulad niyan, pag may mga laban or busy sa breeding, umuwi pa every week para ma-monitor lang yung manok. So, Manila base ka pala. Ako sir, nagtatrabaho kasi isang yung multinational
company. Bilang sa IT company siya. So, wow, IT ah. Oh, Teki ang tawag dyan mga Teki. Kaya dyan Teki. Adi, lagi ka sa Facebook. Ay, hindi naman. Bawal sa opisina. Bawal ah. Nakablock siya. Nakablock. Ito namang mga membership natin dito. Saan ka sumasapi? Kung nasa Maynila ka naka-base, dito ka pa rin lumalaban. Dito pa rin ako lumalaban. So, kasali ako sa CGB, yung Camarines Game Bidders Association. Okay. Which is affiliated sa NFGB. Ayan po mga kabakbakan, ang ating featured breeder. Mahilig, muwi pa galing ng Maynila. 12 hours po ang biyahe namin. At makita lamang ang ating pinakamamahan ng mga manok. Sige nung Wabi Ventura. Dito po sa Lagunoy, Camarines.